Aray! Aray! Francisco! Makakanap na yata ako! Aray! Aray! Mahal ko, ayos ka lang ba? Masakit yung tiyan ko. Makakanap na yata ako. Sige, umikap mo muna. Pasyano! Pasyano! Ano po yun, Itay? Magmadali ka. Tawagin mo ang komadrona. Sige po, Itay. Kaya mo yan. Kunting tiis na lang. Itay, nandito na po yung komadrona. Asan na si Judora? Dito po. Tara na! Judora! Ay! Naku, Judora, manganganak ka na pala. Francisco, sindihan mo ang lampara at ibigay kay Pasyano. Judora, ere! Sige pa! Sige pa! Sa ngalan ng pag-ibig at pagmamahal, ikaw ay si Jose Protasio Rizal y Mercado o tatawaging Pepe sa magiging tanda ng kaligayahan at pagmamahal. Sige anak, iyong masahe ng alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, la, ma, na, ra, sa, ta, o, wa, ya. Magaling anak, sadyang napakatalino mo talaga, walang duda. Itinuro din sa akin ng aking ina ang alpabeto sa Ingles at Espanyol. Gayon din ang ama namin sa parehong wika. Pinagsabihan ng ina ang gamo-gamo ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara na hindi siya masunog. Ngunit hindi nakinig ang anak, siya ay lumipad, naglaro malapit sa lampara at walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak ang kanyang ina, sana ay hindi siya napahamak. Pepe, naintindihan mo ba ang kwento ng gamo-gamo? Ngunit, ganyan ba yan, ina? Oo, Pepe. Kaya, hindi mo dapat tularan ang gamo-gamo sapagkat dapat ay lumayo siya sa apoy nang hindi nabuwis ang kanyang buhay. Ngunit, ina, ako ay bata pa at matapang. Bakit ko po pipigilan na aking sarili sa pag-abot ng aking nais? Gusto ko po bang makahanap ng kasagutan sa aking mga katanungan? Kakailanganin ko rin po bang mamatay, gaya ng batang gamo-gamo? Malapit kami sa isa't isa ng aking nakababatang kapatid na si Concepcion. Sa lahat ng babae kong kapatid, pinakamamahal ko si Concha. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw siya sa murang edad na 3 taong gulang, sanhi ng isang sakit. Labis akong nalungkot sa kanyang pagkamatay. Iyon ang unang pagkakataon na lumuha ko dahil sa lungkot at pagmamahal. Kailangan na pumasok at mag-aaral ng ating anak sa paaralan, mahal. Ngunit mahal, alam mo na nasakitin ang ating anak. Ngunit mahal, masasanay rin siya at lalakas din ang kanyang katawan. Pasyano! Pinapatawag ito po ako, Itay. Oo, Pasyano. Ihatid mo muna ang iyong kapatid na si Pepe sa binyan at doon na muna siya mag-aaral. Sige po, Itay. At doon na nga nagsimula ang aking pakikibaka na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw pa lamang sa binyan ay nagsimula na agad ang klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Ikaw, Sir.
Marunong ka bang magsalita ng Espanyol? Kaunti lang po, bro. Salitang Latin. Kaunti na rin po, bro. Ikaw, Jose, malit ka ng bata, malit pang kalaman mo. Chongo! 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 Malit ka na nga, malit pa kalaman mo, Chongo! Anong sinabi mo? Chongo? Ikaw nga, bangus! Bangus! Di ba na bangos kesa sa'yo, Chongo? Ano to? Anong nangyayari dito? Sa binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aking tahanan. Kabilang na roon ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Bagamat araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pang mag-aral at mangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Sa murang edad ay nasaksihan ko na ang pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lamang sa pagbitay sa 3 pari na pinagbintangan sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Ano bang nagawa kong kasalanan? Mamamatay na lang ba ako na walang saysay? Diyos ko, walang katarungan sa mundong ito. Padre, patawarin mo sa aking gawin sa iyo. Napatawad na kita anak, gawin mo na kung pinag-uutos sila sa iyo. Sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa binyan, ay sumambulat sa akin ang balitang hinuli at kinulong ang aking ina dahil sa akusa ng kanyang hipag na kasabwat raw sila at ang kanyang kapatid na si Jose Alberto sa pagtangkang lasunin siya. Simula nun, nawalan na ako ng tiwala sa pakikipagkaibigan. Simula ngayon, hindi mo na maaaring gamitin itong apelidong Mercado. Lubhang mapanganib ito para sa iyo. Madadamay ka sa paghihiganti ng mga demonyong Kastila laban sa akin. Ngunit, bakit naman po, kuya? Pilit na pinag-iinitan ng ating pamilya dahil malapit daw tayo kay Padre Burgos. Minsan ang ating amay tutol sa pagtaas ng buwis ay pilit pinibigyang kahulugan. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral ka ng mabuti at huwag mong ikahiya ang ating pamilya. Masusunod po, kuya. Ngunit, ano po bang apelido ang aking gagamitin? Rizal. Rizal na ang gagamitin. Ika-10 ng Hunyo taong 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Manila. Doon ay nagbakasakali kaming ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Hindi ka namin maaaring tanggapin. Una, ikaw ay huli na sa tinakdang araw ng imitasyon. Ikalawa, masyado kang batpate para sa iyong edad. Nakakasiguro ako na magaling at matalino itong batang si Jose at nararapat siyang makapasok sa paralang ito. Maraming salamat po at tinulungan niyo po akong makapasok dito sa Ateneo Municipal. Walang anuman, basta pagbutihin mo lang yung pag-aaral. Opo. Maraming salamat po. Hindi naging madali ang unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghirapang makamit ang matataas na marka upang matuwa sa akin ang aking inang kasalukuyang nasa piitan ng panahong iyon.
Isang buwan ang lumipas matapos akong makapagtapos sa Ateneo. Nakapagdesisyon akong kunin pansamantala ang kursong Filosofiya at Literatura gamit ang apelyedong Rizal. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon ko nakilala ang mahinhin at kaakit-akit na dalagang anak ni Tio Antonio Rivera. Siya si Leonor Rivera. At doon nagsimula ang aming matamis na pag-iibigan. Leonor, minsan ay hiniling ko dahil na sana hindi na lamang tayo magpinsan. Ngunit, paano pag nalaman nila ang ating relasyon? Anong gagawin natin? Kung gayon, natatanan kita. Ililingin muna natin sa kanila ang ating unayan. Tatawagin na muna kitang Tainis para hindi nila mahalata. Ito ang lihim ng ating pagkakasunduan. Pumunta ka sa Europa at mag-aral ng medisina. Ipagpatuloy mo ang nararapat para sa ating bayan. Ngunit, Maiiwan ako rito upang bantayan sina inay at itay. ba't naman ako pupunta ron? Bakit hindi kayo? Dahil ikaw ang mas higit na makikinabang doon, Pepe. Hindi ako ang nagpasya nito. Papadalhan ka lang namin ng paggastos mo buwan-buwan. Hindi papayag si Inay at si Itay. Malalaman lang nila pag nandun ka na. Ngunit paano naman si Leonor? Bakit ba ang dami mong tanong? Sarili mo na bang iniisip mo? Habang nasa Europa, naging bahagi ako ng kilusang propaganda na nagnanais ng reforma. Dito ko rin isinulat ang aking unang nobela na pinamagatang Noli Me Tangere. Mahigpit na ipinagbabawal ang libro sa Las Filipinas, bagamat maraming kopya na ang nakapasok sa bansa. At sa muling pagbabalik ko sa aking lupang sinilangan, ay naisulat ko ang El Filibusterismo. Mga kasama, udyat na ng pagsimula ng revolusyon. Nakatakda ang ating paglusog para tambangan ng mga gwardiya sibil na dadaan sa balintawak. Unitin ang sedula! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Buhay Katipunan! Mabuhay! Sa aking pagbabalik sa Pilipinas, ay naitatag ko ang La Liga Filipina. Isang reforma na nagbibigay proteksyon laban sa karahasan at kawalan ng katarungan, pagpapaunlad ng edukasyon at pangangalakal. Ikaw, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, ay napatunayang nagkasala sa kasong sedisyon, rebelyon at pagkakasangkot sa pag-aalsa. Ikaw ay hahatulan ng sentensyang kamatayan sa 30 ng Desyembre taong 1876 sa Bagong Bayan. Ikaw, Jose Rizal, ay babarilin ng 3 beses sa likod ng pulutong sa ganap na 7 ng umaga sa Bagong Bayan.
lahat ng ito ay sakripisyo para sa inyo at para sa ating bansang minamalupit ng mga Kastila. Anak ko! Anak ko! Anak ko! Buong buhay ko, wala kayong ginawa kundi husgahan ako, paasahin ako. Kinuha nyo na lahat, pati ang bayan kong pinakamamahal. Un ultimo pabor, can I face the firing squad? Hindi maaari. Then at least, spare my head. Imposible. Makbang ka ng 3 beses. Mamamatay ako, hindi nakikita ang ningning ng bukang liwayway sa aking bayan. Kayong nakakakita ay huwag niyong kalimutan ang mga nebulin sa dilim ng gabi. Listo. Karga. Apuntar. Ako, si God Jose Rizal. Disparto. Mabuhay ang revolusyon! Ay no! Masyado! Kailangan na pumasok at mag-aral ng ating anak sa paralan, mahal. Ngunit, mahal, alam mo namang sakitin ng Ba't naman ako pupunta ron? Naulihi pa